2 taon na ang nakalilipas ng matuklaw ng ahas si Lester. Buti na lamang at umabot pa siya sa ospital. Nung pinakatas ko siya, nung binawasan ko siya ng venom, sir, hindi ko napalabas lahat yung venom niya. Nung nilagay ko po kasi, sir, sa lalagyan, nung tinatali ko na po, dahil medyo mabangis po yung cobra, kumagat po siya sa lalagyan. Ngayon, tumagos po yung yung pangil, kaya inabot po yung kamay ko dito. Kaya alam kong pumasok po yung venom niya, kaya doon ko na po alam na talagang kumaon po na napasokan ng venom. Kaya pinurse ko na po itong kanang kamay ko. Pero nung hindi ko po siya natanggal at medyo naiilo na po ako, nagpasugod na po ako sa ospital. Ayon kay Dr. Johan Christine Santos, sa San Lazaro Hospital sa Maynila, may mga dinadalang pasyente na natuklaw ng mga makamandag na ahas. Looking back sa mga previous na mga years, pag mga common din na pag umuulan usually, dun po yung cases ng snake bite tumataas. So as of now, we have 47 cases since January. Some of them were admitted with envenomation, but most of them, 90% na discharge naman po. So actually, yung cases lang naman ng mga kailangan nating bantayan or yung mga cases na may venom na mga snakes is usually sa Pilipinas. Yung pinaka-famous, number 1 is cobra, and number 2 is yung pit viper na tinatawag natin. So madidistinguish natin ito, for example, yung cobra, yung kulay niya, either distinctive yung yellow, black, or brown, while ang viper naman is bright green. So these two snakes are ang pinaka-venomous sa Pilipinas, and only the king cobra has anti-venom. May mga palatandaan namang makikita sa pasyente kung makamandag ang ahas na nakatuklaw dito. So dito pumapasok yung elemento ng time. Kasi once the patient is bitten, automatic pag king cobra, yung mga symptoms of neurologic, mabilis po siya. So for example, meron tayong tinatawag na paralysis, or meron din yung tinatawag na ptosis, or yung mata biglang bumibigat yung talukap. Minsan nahihirapan huminga.